Hello mga mi, kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Ako naman eto, dinalaw na naman ang katamaran at wala pang ang nagagawa at paugoy-ugoy lang dito kay baby. Pagkatapos nga namin mag-almusal, eto nga at tumambay na kami ni baby dito sa salas at mukhang nakakaramdam na nga siya ng antok dyan. Pinapatulog ko nga lang siya dyan at kako nga ay maglilinis ako dito sa salas kapag nakatulog na siya. At habang nagpapatulog nga ako sa kanya ay nagsasaway ako sa toddler ko na walang ginawa kundi magpasaway. Hinutusan ko naman ang panganay ko na likumin na nga ang mga sinampay para matupi ko na. Kahit talaga may taglay tayong kasipagan ng mga nanay ay minsan talaga sinusumpong din tayo ng katamaran. Maya-maya nga lang ay nakatulog na nga din itong baby ko at tuwing umaga talaga ay dito ko siya pinapatulog sa rocking chair. Nilipat ko nga muna siya dito sa kwarto dahil maglilinis nga ako sa salas. Ang sarap talaga ng tulog niya dyan, kung pwede nga lang na kahit gabi dyan ko na nga lang din siya patulugin. Yung toddler ko lang talaga ang palaging nagkakalat dito sa salas at kung ano-ano nga mga pinagkakakalat niya dito. Pati nga itong baby wipes namin ay siya na nga rin siguro nakakaubos. Gawa ng mahilig talaga yung tumambay dito sa may salamin at mahilig nga yung maglagay ng mga kulirete sa mukha. Pulbo at lip tint lang naman ang nilalagay niya dahil wala naman ako mga skincare dyan. Pagkakabili ko na nga lang ng pulbo, mamalayan ko, ubos na nga ulit dahil nga sa kanya. Pagkakatabi ko nga, hindi ko nga alam kung paano niya nga nalalaman kung saan ko itinatabi ang pulbo at nakukuha pa. At dahil malakas nga ang hangin dito sa amin at malamig din ay hindi ko na nga pinaliguan ng baby ko dahil baka nga mapagaya nung una na kahit malamig ay pinaliguan ko ay nangatal nga sa lamig. Araw-araw ko naman pinapaliguan ng baby ko pero kapag ganito nga malakas ang hangin at malamig ay hindi ko na nga lang muna pinapaliguan. Pasensya na kayo mga mi kung may naririnig kayong tilaok ng manok. Wala naman kaming alagang manok at sa kapitbahay nga yun. Hinayaan ko na nga lang din na mapasama dito sa voice over ko dahil masarap din naman pakinggan ang tilaok ng manok lalo na nga kapag nasa probinsya. Hindi pa nga ako nangangalahati sa ginagawa ko ay nagising na ang baby ko at umiyak na kaya kinarga ko na muna. Ito talaga ang reality kapag meron tayong baby, kapag may ginagawa tayo ay putol-putol nga at hindi ka agad-agad natatapos. Ito nga baby ko kaliit-liit pa ay meron ng kaartehang taglay na kapag basa ang diaper niya o kaya may pupo ay hindi na mapakali at umiiyak na. Nakakatuwa nga dahil kapag binuhubo ko na ang short niya ay tumatahimik na nga siya sa pag-iyak at alam niya nga nabibihisa na siya. Buti na nga lang mumurahin lang ang diaper niya kaya hindi ako nangihinayang na mayat may palit. Pero kahit mumurahin lang ang diaper niya ay hindi naman siya nagkaka-rashes. Sa umaga lang naman siya maksaya sa diaper at paggabi naman isang beses nga lang siya pinapalitan kapag madaling araw na. Nang mabihisan ko nga siya dyan ay pinadede ko lang pagkatapos ay nakatulog na nga ulit. Pagkatapos ay tinapos ko nga lang ang paglilinis sa salas at naligo na nga ako at pagkatapos ko maligo eksakto naman nagising siya kaya ito hindi na nga ako nakapagtupi at nilagay ko na nga lang dito sa crib. Ito nga pala ang ginagamit kong diaper ni baby at Korean diaper nga yan at sulit na sulit talaga ang 200 plus ko dyan. Salamat nga pala sa mga mami na nag-recommend sa akin itong kamay ni Nanay Vaporub dahil dito mabilis na wala ang ubot sipon ng aking baby.